po yung nangyari mga bossing sa Israel, yung pag-atake po ng Palestine. Magandang hapon po. Nasa state of war ngayon ng Israel dahil muling nabuhay ang hidwaan nila ng grupong Hamas. Mahigit 500 ang patay sa karahasan. Mahigpit na minomonitor ng ating gobyerno ang lagay ng libu-libong Pilipino roon. Utos ng Pangulo, pauwi na sila kung kinakailangan. At yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Yan kasi, gustong-gusto mo yan, BBM, di ba? Mag-OFW. Di ba? Sabi mo, sasagipin yung gobyerno mo ng OFW, puro OFW. Ayan, tinan mo, yari na. Diyos ko po, naipit pa yung mga kababayan natin. Balita ko, may mga na-hostage pa daw tayo ng mga kababayan. Diyos ko, sana naman masagip sila. Biglaan ang mga naganap sa Israel kung kailan patapos na ang isang Jewish holiday. Umaga kahapon, lumipad mula sa Gaza Strip ang mga rocket ng grupong Hamas. Kabi-kabila ang mga pagsabog sa pagpunteriya nila sa Israel. Pero higit sa mga rocket attack, naghasik ng lagim ang mga armadong Hamas sa biglang pagpasok sa southern Israel. Sa lupa, dagat, pati sa himpapawid. Walang habas silang namaril ng hostage at tumangay pa ng mga Israeli tank. Sa ilang bayan, humandusay ang mga bangkay ng mga sibilyan. Nagdiwang ang mga miyembro ng Hamas sa idnaraw ang pasensya nila sa mga dinanas na kalupitan mula sa Israel. Sabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nasa state of war ang kanilang bansa, sabay pagtitiyak ng kanilang kahandaan at tagumpay. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Gumanti ang Israel ng magdamag na air raid sa Gaza Strip kung saan ilang gusali ang pinulbos. Binalaan ng Israel ang mga taga-Gaza na lumikas dahil pupuntiryahin daw ang mga kuta ng Hamas. Patuloy rin ang opensiba nila sa ground. Inasinta rin ang mga umano'y Hamas fighter na nasa dagat. Daan-daan ang nasawi sa magkabilang panig. Pinuna naman ng mga analyst kung bakit at paanong kahit mas advanced ang puwersa at intelligence gathering ng Israel, nabigo silang mapigilan ang ginawa ng Hamas. Kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos at ng iba pang world leader ang mga pag-atake lalo yung sinasabi natin na kahalagahan ng confidential intelligence funds, mga bossing. Imagine ang Israel po, mga boss, ay sobrang advanced na po nito kumpara sa Gaza Strip sa Palestine. Mas dihamak na progresibo itong Israel. Na mayaman na bansa po yan. Pero sa kabila ng kanilang status, tingnan mo, na ano pa din sila, na napasok pa rin sila at hindi nila yun namalayan. O kita mo nangyari, ang daming mga nangamatay, ang daming mga naging biktima. O, tingnan ninyo, ihalin tulad nyo ito sa Davao, mga bossing. Yang Davao ay nasa Mindanao, kung saan alam naman natin na pag Mindanao, magulo yan in terms of marami tayong kalaban dyan Hindi lang local communist, meron pa tayong local terrorist, meron pa tayong international terrorist, tapos meron pa tayong yung mga tawag dyan, yung mga tribo-tribo, yung mga pamilya na feeling nila hindi sila saklaw ng gobyerno ng Pilipinas. Kumbaga, yung mga lumad natin. Kumbaga, ang daming kalaban ng Mindanao kung tutuusin mo. So, yun yung nakikita natin na reason why kailangan ng confidential funds na yan sa mga probinsya na yan, para yung probinsya na yan ay ma-detect nila yung mga or makapag-create sila ng depensa na matibay dito sa mga ganitong pwedeng mangyari. Kasi imaginein mo tingnan ninyo ang Zamboanga, inukupa. Ang Marawi, inukupa. Ang Davao, nasa Mindanao, hindi nila naukupa. Mayroong bombahan na nangyari dyan, nahuli kaagad. Kasi nga, yung mga pondo para sa Intel, nagagamit talaga para sa Intel, hindi binubulsa. Yun po yan. So ito ang statement ni President. The Philippines conveys its deepest sympathies, blah, blah, blah.
Condolence to those who have lost their family members and loved ones in recent attack. The Philippines condemns the attacks, especially against civilian population. The Philippines understands the right of states to self-defense in the light of external aggression as recognized in the United Nations Charter. Ito yung gusto nating sabihin sa mga keyboard warrior, dun sa mga matatapang na ayaw ng ROTC. Dun sa mga matatapang na mga tansu vloggers na nagtatanggol sa EDCA. Ganito po yung pwedeng mangyari sa atin. Tingnan mo ang isang progresibong bansa na napakalakas ng kanilang sandatahang lakas, depensa, napakalakas niyan, napakadami nilang mga kagamitan. Napasok pa rin sila, tapos ang dami pa rin nangamatay sa loob lang ng isang araw. Imagine kung ang Pilipinas ang pasukin, halimbawa nagkaroon na ng tension dyan sa South China Sea talaga, sa Taiwan. Tapos, ang Pilipinas ay pinasok na ng China, which is sobrang lakas talaga. Di hamak na mas malakas ang China kaysa dito sa kaysa dito sa Israel. Ang ibig ko sabihin is compared to us, ay Diyos ko po, sobrang hina natin compared sa kanila. Kung sa kanila, ang lakas-lakas na nila, ang dami pa rin namatay. Lalo na kaya sa atin, kung tayo ang kukubkubin ng mga yan dahil lang kumampi tayo sa mga ONAX, dahil lang sa EDCA na yan, pag nagkaroon na ng nagkaroon na ng sigalot doon, tapos binomba na tayo, yung mga nasa EDCA na yan, lilipad lang yung pauwi sa bansa nila. Ang layo ng nila, hindi aabutin ng missile ng China yung bansa nila dahil pag nagpunta ka ron, 18 oras yung biyahe. So ayan yung sinasabi natin, sabi nga ni MJ Banglista, mga ayaw sa ROTC nasa Twitter. Tama. Sila yung mga matatapang na nambabash sa atin, yung mga nagtatanggol dyan sa EDCA, yung mga nagtatanggol dyan sa matatapang na nagsasabi na, sige, yung mga China, anuhin natin yan. Dapat yan, binabanggarin natin yan, binobombahan din natin yan ng tubig. Yung mga nagsasalita ng ganun, Diyos ko po. Ay, Clarity, magandang gabi sa iyo. Parang may nakita. Sensya ka na, hindi ako nag-pay attention masyado sa chat kanina. Maganda yung talakayan natin. So yun yung lagi nating sinasabi, napakahirap na sa gera, mga boss, walang mananalo. Walang mananalo. Lahat talo kasi both sides pwedeng may mamatayan, magkamatayan. Mamatayan ng anak, mamatayan ng nanay, mamatayan ng tatay, mamatayan ng kapatid, ng ate, ng lolo, ng lola. Lahat pwedeng mamatay. So wala pong talo dyan. Kaya ayaw na ayaw natin yan. Kaya sana magising ang mga Pilipino, tayo ay umiwas doon sa posibilidad na ma-involve tayo dyan sa hayop na gera na yan dahil hindi po tayo prepared. Magaling lang po ang mga Pilipino mag-TikTok. Magaling lang po tayong magsayaw-sayaw sa cellphone, sa harap ng cellphone. Wala na pong alam. Nung nakaraan may nakita ako nagsusuntukan sa daan. Maniwala ka, maghapon na hindi pa sila nagkakatamaan. Ang ibig kong sabihin, yung henerasyon ngayon sobrang lambot. So hindi natin dapat pangarapin yung gera na yan. Wala tayong mahihita dyan. Kaya nga, pagka ganyan, may mga ROTC, Army Reserve, kung kaya nyo, para maipagtanggol nyo yung mga sarili nyo ba ng araw dahil ito na nagkakagera na sa Europe, nagkakagera na naman sa Middle East. Tapos dito sa may topak yung nasa North Korea, tapos yung China, ganyan ang ginagawa. Meron silang problema sa Taiwan. Tapos ang mga bansa sa paligid nila talagang palaban din. So hindi yan malayong mangyari sa atin. Ipagdasal natin na sana'y wag naman. Pero hindi yan malayong mangyari sa atin. Diyos ko po. Ayan, so ano pa ba ang sasabihin ni dito, ni Presidente? Na sa mga sibilyan, utos din ng Pangulo agad mag-repatriate ng mga Pilipino kung kinakailangan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 30,000 ang mga Pinoy sa Israel at mahigit 400 sa Palestine. Ayon sa DFA, walang naiulat na nasawi o na hostage na Pinoy. May ilang Filipino raw yung dinukot. Wala pong nakarating ngayon. Sabi na embahada, wala silang confirmation yan. Minomonitor din ng Overseas Workers Welfare Administration ang nasa 200 Pinoy sa Gaza Strip. Dito kasi may... Ayun na yung malapit, yan kasi yan malapit sa Gaza Strip na part ng Israel yan
Border kasi yan mga bossing ha. Kaya ingat, yung mga kababayan natin na nandiyan dyan malapit, please mag-ingat kayo. Ngayon, yung mga nandoon sa malayo, tingnan nyo maigi. Mas importante po na kayo ay makauwi sa mga mahal nyo sa buhay ng buo. Gumagalaw, humihinga, able. Kaysa kayo'y umuwi ng nakabody bag. Parang awa nyo na kung sa tingin nyo, kakalat yung gulo na yan at madadamay kayo. Malayo pa, baka pwede. Magsiuwi na kayo dahil baka mabuhay kayo dyan sa gera. Yung mga kamag-anak nyo naman dito sa Pilipinas, mamatay naman sa pag-aalala sa inyo ha. Oo, kaya please lang. Meron pang nagsabi sa akin na may nag-comment pa doon sa isang post ko na kasi ang Israel ay hindi naniniwala sa Katolisismo, sa Diyos. Wag na natin idamay yun. Wag na nating idamay na kapag wala daw Diyos ay sigurado ganyan ang abot. Wag na nating idamay yun. Hindi na po yan gawa ng Diyos. Gawa na po yan ng mga ganid na mga tao. Okay, so yung mga kababayan natin sa Israel, parang awa nyo na ha. Habang buhay pa yung mga nanay nyo dito na may mga edad na. Habang sila'y malalakas pa, huwag nyo na silang pag-alalahanin. Yung perang kikitain nyo dyan, isakripisyo nyo na kaysa buhay nyo naman yung kapalit. Hindi.